magbigay ng second chance, papalikin kung kailangan papabalikin. Di ba? Pero isipin ninyo yung ginawa ninyong batas, yung inyong rules na ginawa, yung guideline. Diba? And part of your guideline, sino yung umalis na pwedeng bumalik unless pag-usapan ninyo. Alright, so pasensya na po, no? Kung mapapansin niyo medyo delay yung iba kong content doon sa mga nangyari na, no? Yung mga issue halos patapos na, saka pa lang po ako nakakagawa ng aking reaction. Kasi po, mas gugustuhin ko po na magkaroon muna ako ng enough informations before po ako magbigay ng sarili kong opinion. Para po hindi rin naman ako maligaw. At hindi po ako makapagbigay sa inyo ng maling informations. Because I owe you that. No? Ayoko po kayong ma-mislead. Lagi po ako nagsasabi na matuto po fact check. No? Tapos yung sasabihin ko wala, saklit din. Sabali, wala. No? Kaya po medyo delay tayo. Pero I'll assure you na I can give my opinion to the best of my knowledge. Okay? So, ano po ba yung i-share ko sa inyo? Ito po, yung medyo mainit-init, no, na kwento. And it involves yung rules ng Kalingap. Okay? Naalala nyo po, marami or some of umalis or yung naging anti-Kalingap, ang idinadahilan po nilang rason ay yung rules na hindi na i-implement at yung rules na nababagong bigla, no? Kapag may isang bagay na gustong gawin. Kung ano po yan sinasabi ko, yan may kaugnayan po dito sa isi-share ko sa inyo. Okay? At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po at pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personal. Okay, at matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. And gusto ko lamang pong ihingi ng suporta, no, sa Kalingap community si Pony Aldi Vlogs. Isa rin po siyang charity vlogger na ang layunin ay katulad ng layunin ng ibang charity vlogger na Kalingap Rap, Val Santos Matubang, Tegram, Daddy Frankie, no? Ang tumulong po sa ating mga less fortunate na mga kababayan. Ang medyo kulang po sa kanya ay yung suporta ng mga viewers. Medyo mahina po ang views na nare-receive ng kanyang mga content. And as we all know, diba, the higher the views, the better the revenue. And katulad po nila Daddy Frankie, nila mga charity vlogger, nila Tegram, na yung revenue po na nakukuha niya ay ibinabalik niya rin naman sa mga beneficiary niya. Kumbaga, sinishare niya pa rin, no? Kahit na sabihin natin kinita niya ngayon. Pero sinishare niya pa rin po yun, tinutulong niya pa rin yun para po dun sa iba pa na nangangailangan. So, kaya po inilalapit ko sa inyo si Pony Aldi Vlogs. Panoorin niyo man po yung mga videos niya. No? Isingit niyo na lang po, kung nagmamarathon man kayo ng mga sinusuportahan yung vloggers, why not include it doon sa mga playlist na ginagawa niyo. No? Para kahit paano po nakakatulong din kayo. Hindi po ito bayad. Okay, wala pong kinalaman si Pony Aldi dito sa ginagawa. Ginagawa ko po to dahil ako po ay may paniniwala sa kanyang adhikain na tumulong sa mga kapuspalan natin. Okay? So yun na. Ito po tayo dito sa gusto kong i-share na topic. At ito po ay alam na ng karamihan ng Kalingap community. Itong si Erica, no, na inilab team din kay Edu, Kalingap Edu. In demand si Kalingap Edu. Di ba? Dati daw, may Danjoy, may Midit, as Beyonce, meron mo palang Erica, no? Kaya lang kasi, iba ata yung naging istorya nitong Erica. Okay, bago tayo pumunta sa rules, parang nakitaan, love team, pero biglang nawala, no? Without any notice. Sabi nila, biglang nawala.
And to make the story short, nawala na siya sa Kalingap. So, ang rules ng Kalingap, as far as I know, from the other vloggers na mga pinanood ko, kapag sila po ay inalis na, hindi na po sila pwedeng bumalik. Rules po yun. No? Pero, sabi nga nila, malimit naman daw, binabiolate din naman yung rules ng Kalingap. No? Narinig ko sa mga vloggers yan. And yun na nga, kaya nga po maraming mga anti-Kalingap. Dahil isa po sa nirereklamo nila yan, na may rules kayo, hindi nyo ipina-implement. Mayroon kayong tinitignan, mayroon kayong tinitignan. Normal po yun. And even until now, may mga vloggers din ako nagsasalita, na naririnig na nagsasalita na yung mga rules talaga ay nababiolate. Then, why did you create that rules na hindi nyo rin pala susundin? Di po ba? Ako yun yung punto ko eh. May mga debate na bigyan ng chance, matagal na naman yun. So, it means yung rule ninyo mayroong certain period para pwede nyo i-violate. Hindi ko po sinisiraan ang Kalingap, okay? Or ang rules ninyo. Remember, this is a constructive criticism, not to insult or to degrade any of you. Binilinaw ko lang po. No? Ako po, yun yung sa akin. Kahit na anong debate ang gawin natin, kahit na anong sabihin, no, ng kang sino-sino mang vloggers, nagtatag po kayo ng rules, gumawa po kayo ng rules. So, ibig sabihin, susunod kayo regardless sino, ano, at kailan pa nangyari yan. Di po ba? Kasi rules nga eh. And that rules will serve as your guide. Di ba? And doing whatever you want within that community. Diba? Magiging basihan nyo yan na ito ang dapat ninyong gawin para hindi po kayo magkaralabo-labo. Di ba? Bakit umaalis yung iba? Kasi nga yung rules ganyan. Marami kayong rules pero hindi nyo naman pinatutupad sa lahat. Malimit natin marinig yan, especially sa mga antay. Ang sa akin, with this specific issue, pinaalis ninyo dahil nakita ninyo yung na mayroon siyang ginawa na yun nga, biglang umalis, wala kayong kaalam-alam, wala man lang binigay na rason. Then ngayon, may nagwa-vlog. No? May nagsasabi pa, based dito sa vlog na to ha, tingnan natin. Allow me to share. Kasi may nagsasabi na hindi naman talaga siya yung focus. No? I-anuhin ko lang ha. So kung titingnan ninyo, kasi ang sinasabi ng ibang reaction or mga nakita ko, yung mga nagko-comment, na hindi naman daw si Erica talaga yung focus. No? Hindi naman daw si Erica ang blinag dyan. Sa mga fans mo na nagbisita sa'yo na galing sa ibang lugar? Ano po, salamat kasi kahit malayo ay yung papalit nila. Grabe yung Grabe, Erica. Nakakatuwa ka kasi kahit wala na po, kahit na matagal na baga, sikat ka na pero hindi ka pa rin nagbabago. So ayan po, no? Yung ilan lang no, sa part ng video na shinare ng isang vlogger din, no, na taga-Kalingap din. And ang sinasabi ng ibang nag-reaction, hindi naman talaga siya yung focus. No, yung mga beneficiary ay yung mga supporters no, na nandiyan. Hindi naman daw talaga si Erica. Paano hindi si Erica? Ayan nga, si Erica nandiyan. Part siya ng vlog. Di ba? Kung ang purpose niyo lang talaga dyan ay makipagkita sa mga sponsor ni Erica, why not meet all them? No, why not meet them without Erica? Bakit nandyan si Erica? So part si Erica ng reason ng pag-vlog niya. Kaya hindi niyo po pwedeng sabihin na yung sponsor yung dyan, yung talagang main purpose kaya may nag-vlog dyan ng ganyan. No. To think na yan ay sponsor ni Erica, so si Erica pa rin ang inyong pinag-uusapan. Di po ba? So, sasabihin pa ng iba na ang tagal-tagal na, di ba? And dapat pinatawad na. Tapos na yun, nakaraan na yun. Diba? Nakalipas na yun. Di ba? Kahit po yan ay inabot na ng ilang dekada, hanggat nandiyan po yung rules ninyo, ang rules na yan should, di ba, be followed and should be practiced anytime, all the time.
Kaya nga po rules yan eh. Diba? It governs everyone within that community to follow that rules. Rules is rules. Diba? Ngayon, kung sasabihin ninyo na nababiolate naman, di tanggalin nyo na lang yung rules na yan. Diba? Dapat wala na kayong rules. Para walang pag-uusapang ganyan. Di po ba? Kasi, kita nyo, nagiging cause of conflict ngayon between vloggers. Diba? May mga ayaw ng papalikin kasi nga, umalis, kasi nga, ganito yung ginawa. Diba? Oh. Yung iba naman, bigyan ng chance. Diba? Walang masama po sa pagbibigay ng chance. But, before you give that chance, reviewin nyo po yung kung anumang rules ninyo yung na-violate. Now, if you think, no, na exempted siya dun sa rules na yon, then we should show something doon sa mga supporters ng Kalingap. Patunayan nyo po. Di po ba? Hindi po yung suddenly nakakita tayo ng ganun. Di ba? Kahit na sabihin natin ang purpose ng vlog na yan ay pasiyahin uli yung mga supporters ni Erica or nila Kalingap Dan. Kalingap Edu. No? Still, you have the rules to consider. No? Sana po nilinaw sa vlog yan. Kaya lang, ano yung ginawa ng mga sumunod na nag-vlog, parang in-encourage ngayon, no, yung community, okay, na pabalikin si Erica. Di po ba? Yun yung, iisipin ng iba, which is nangyayari na. Diba? Nagkakaroon na nga ng conflict. May napapanood na ako, may mga nababasa ko na ako nag-aansap. Nag-aansap sa ganitong vlogger. Nagagalit sa ganitong vlogger. Kasi nga, pinipilit ito. O ang sa akin, wala pong problema. Kung gusto ninyong buhayin ang love team na ni Kalingap Dan at ni Erica, ang sa akin, tignan nyo po kung anong rules ninyo yung na-violate. Kasi ang daming rules ng Kalingap, di ba? Ngayon, kung nababiolate at nababiolate din naman yung rules na yun, di-reviewin nyo, baguhin ninyo. Kung kailangan ninyong i-revise, di ba? I-revise ninyo. Or kung ayaw ninyo, alisin nyo na lang yung rules. Kaya lang, kapag walang rules, di ba? Anything goes. Di ba? Kaya kayo nga nagawa ng rules eh. For everybody to follow that rules. No? Na maggagawa kayo ng isang bagay na nakapaloob pa rin doon sa rules na ginawa ninyo. Pagka wala na doon, so it's either itigil ninyo, ilapit ninyo sa kataas-taasan, no? Para mapag-usapan. Eh, ang nangyari ngayon, hindi. Diba? Naging usap-usapan na kagad. So, ano yung iniisip ng iba? Katulad ni Dr. Love. Anong nasabi ni Dr. Love? Ginawa niyang bait yan. Dahil sinabi niya na since siya ay outside Kalingap na, he can do anything he wants. Diba? Which is correct. Kasi hindi na siya bounded by rules. So kayong mga nandiyaraan sa Kalingap community pa, diba? Walang masama na i-vlog nyo katulad na sinasabi ko. But ensure na yan ay hindi magbabiolate sa inyong rules. Yun yung sa akin. Wala pong masamang pagbigay ng second chance. Papalikin kung kailangan papabalikin. Di ba? Pero isipin ninyo yung ginawa ninyong batas. Yung inyong rules na ginawa. Yung guideline. Di ba? And part of your guideline, sino yung umalis na pwedeng bumalik unless pag-usapan ninyo. Di ba? Okay? And doon sa nagsasabi naman na naawa sila kasi hindi makapag-vlog ng ayos si Edu dahil broken-hearted. Diba? Malungkot. Okay, paano po kayo nakasiguro? Diba? Na ganun nga yung nararamdaman ni Edu. Always remember kung ano yung sinabi ni Super Mac. Hanggang ngayon, Super Mac, walang sinasabi na mapihikan si Edu. So, ano sa palagay ninyo? Magugustuhan na si Erica? Na hindi ko sinasabing pangit si Erica or hindi magugustuhan ni Edu. Di ba? Kasi kung talagang malungkot
or dinamdam ni Kalingap Edo yung nangyari. Hindi makakapag-vlog yan. Hindi makakapag-live yan. Di ba? Tingnan po natin sa ganung aspeto. Huwag lang po porque nakipag-break, nawala yung kalab team, eh. Di ba? Hindi po masamang mag-alala sa taong mahal ninyo. But, hindi rin po masama na pakiramdaman nyo, tingnan yung sitwasyon niya. Is he really affected? Is the situation really, di ba, hurt him? Dinipdip niya ba? Para ma-justify nyo lang na dapat talagang magkaroon siya uli ng lakti. Marami pa nga pong umaasa na magkaayos pa ang Beyonce at Edo, di ba? Marami pong nag-aabang ng trip to Korea nila. Dahil pwedeng may mangyaring we know. No? We don't know. Di ba? Kasi hindi kasama si Dr. Love. Pwedeng mahilot-hilot diyan doon. Hindi natin alam. Di ba? So, anything goes. Di ba? So, sa ngayon, yung paghahanap ninyo ng ilalab din muli kay Kalingap Edo, it's very premature pa. Para sa akin para sa akin. And it seems naman si Edo nag-i-enjoy sa kung ano man yung nangyayari sa kanya ngayon. Wala si Beyonce. And Beyonce is also doing the same thing. Ha? Alalahanin nyo, isa sa naging reason ni Beyonce is yung mga taong nakapaligid. Ngayon, gagawin nyo na naman kay Edo. No? Sa paghahanap ng bagong kalabtin niya. Hayaan nyo muna yung tao. Di ba? Hindi yung, bakit? Hindi ba yan makakapag-vlog ng maayos kung walang kalabtin? Di ba? Unang-una, charity vlogger naman siya. Oh. Oo, maraming kinilig. Di ba? Pero alalahanin nyo, una nyo siyang nakilala si charity vloggers bago nagkaroon ng kalabtin. Okay? Kaya doon sa mga nagtatalo-talo pa, no? Balikan nyo po yung basic. Yung rules ninyo. Kung hindi nyo po mapapa-implement yung rules ninyo, alisin nyo na lang. Kapakasimple. Umalis, inalis, hindi na dapat babalik. Kung pababalikin, pag-usapan ninyo, i-revise ninyo yung inyong rules. As simple as that. Okay? Inulit ko po, hindi po ako naninira or hindi ko po sinasang-ayunan na magkaroon ng rules. Ang Kalingap. Maganda po yan, lalo malaking community. Maraming sakop, no? Maraming ginagawa. May charity vlogging, may love team, and a lot of things going on sa Kalingap. Di ba? So, yung magkaroon po ng rules is really a must sa mga katulad na ganyang kalalaking community para po magkaroon ng direksyon yung gustong mangyari ng may-ari ng okay. Nako-question ko po siya dahil po sa nangyayari. But it doesn't mean na nang babash po. So, ang sa akin, you have rules, it's good. Implement it no matter what is the situations. Now, if it is really needed, revise your rules, mag-usapan ninyo, sa kaninyo, ipresenta sa tao. Di ba ba? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to, and matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.